Umaga sa inyo mga kapatid. Sa Panginoon, tayo narito, pagkasya na naman. Nawa pa rin ang tumulong sa atin, tayo ganyan sa pala. Salamat sa napakagandang tema. God's church is a victorious church. Ating ang teksto, nasa Acts chapter 2, verse 4 to 1. Ngayon, pagkain ba yun? Basahin natin. Ating teksto sa Acts chapter 2. Simulan natin sa verse 41 hanggang 47. Basahin ko natin ang sabutan. Yung nang nagsitanggap ng kanyang salita ay nakabautismuhan. At nakamaragdag sa kanila ng araw na yun kung may 3,000 kaluluwa. Nagtakot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kapabalagnan na tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Pinagpilihan ka ng mga pag-aari at kayaman at pinamahagi sa lahat ay sa pamamahilan ng bawat isa. Nanagpupuli sa Diyos at nagkakaroon ng pagdinig ng buong bayan at nilalagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaon nanalilig ka. Amen. Manalangin tayo, parang tayo ni Brother Ray sa panalangin. Maraming Diyos na nagiging sa lahat. Amen. Gusto kami nagpapasalamat sa inyo sa ibig ko. Sa oras nito, isa sa pagkain ng kaluluwa. Hiniling po namin, Panginoon, tulong po ang tulungan ng bawat isa sa amin. Amen. Walang muli ng unit ko, Panginoon, at pagsalita mo, na kayo po ang salita sa kanyang bibig. Bigyan siya ng inspirasyon na nagmumula sa iyo. At sa kanyang pag-aaral, Panginoon, gaya na kayo nangungusap. Tagong siya sa iyong banal na Panginoon. Kaya po ang maligas ng kapal mo sa mga oras ito. Maging dami ng pagpapaan. Kaya natin ng mga kaluluwa at mga pangyayaman ng bawat isa. Kaya hindi po namin ang patnubay po ng Espiritu Santo ay siya po ang sumahangin na kami at inig ng kaluluwa. Sa pangalan po ng Jesus. Ano pag-aaral may pamagat na ang mapagtagumpay na iglesia ng Diyos? The victorious church of God. Sa ating binasa text, nakita natin ang kalagayan ng unang iglesia. The early morning church is a militant and victorious church. Siya ay nakikipaglaban at siya ay mapagtagumpay. Kaya napakarami sa ating mga nababasa ng tulad na Pablo, ina Pedro at marami pang iba, ina Esteban, kapawang nag-uwis sa kanyang buhay sa pakikipaglaban para sa pananampalataya. Bakit mahalaga ang pananampalataya ito? Sapagkat mga kapatid, isa lang ang iglesia ng Diyos. Wala nang iba. Ang mga tao ito, talagang kanilang buhay ipinagkaloob nila sa Panginoon, sa kanyang iglesia, sa kanyang gawain. Na walang ibang layunin sa buhay kundi panalaran ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, kapag binabasa mo ka ng kasaysayan, nalilita ko sa aking sarili. Sapagkat nakikita ko ang kanilang dedikasyon. Kaya ang pananampalataya nito at tagumpay at inabot namin. Siguro, kung hindi sila nagtagumpay, wala na ang pananampalataya.
Hindi na natin inabot. Hindi na inabot ng ating pastor. Hindi na rin niya alam ng katuhanan. Katulad din ang ating mga kapatid. Kaya itong mga una, mga Kristiyano, talagang sila yung pillars of the Church of God. They were successful in their mission to spread the gospel. At meron silang tagumpay sa kanilang buhay spiritual. Yan ang mission ng church. Ipalaganap ang Ebanghelyo. Magkaroon ng mga tao ng tunay na kaligtasan. Sa walang kasama sa pamilya ng Diyos, sa kanilang iglesia, ay yung mga tunay na ligtas mula sa kasama. From sin. Sila lang ang tunay na kasama sa pamilya ng Diyos. Maaaring sa umaga nito, mayroon kang reliyon na kailangan. Pero kung ikaw ay nananatili sa buhay ng kasalanan, hindi ka pakasama sa pamilya ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos ay banal. At ang lahat ng tumagal sa Kanya na naalis mula sa buhay ng kasalanan, sila ang kasama. Kaya bagamat ikaw ay matagal ng dumadalo sa kongregasyon sa iglesia ng Diyos, pero kung ikaw ay nabubuhay pa rin na dati sama-sama pa rin ang buhay mo sa kasalanan pa rin, hindi ka pa rin kasama sa iglesia ng Diyos. Sabi nila, marami raw mapagpaibabaw ng mga sa kongregasyon, pero mga kapatid, kung magtatago ka sa likod ng mapagpaibabaw, mas mali ka sa Kanya. Ang magandang mensahe sa iglesia ng Diyos, ang salita ng Panginoon may dalang tunay ng handa. Huwag mong tignan ng iba, ang mahalaga tayo. We need to experience the real salvation from sin. Upang tayo makapasama sa Panginoon ng Panginoon. Sa dinami-dami ng ating nakita, lalo na ating mga kapatid ng mga ministro, napakarami natin nakausap ng mga nagsasabi ng Kristiyano. Sa aming trabaho, minsan may nakausap ko, nagtatrabaho siya sa commission of audit. Pinagmamalaki niya. Kasama siya doon sa isang Church of God doon sa Makati. Nakikita ko yung building na yun. Napakalaking building sa Valero Street, Salcedo Village. Ang pangalan ng building na napakataas, Church of God. Nakikita ko yun. Pero mga kapatid, iba ang kanilang puro. Church of God lang sila sa pangalan. Sapagkat ang aming tinanong, ano ang justification? Sabi niya, ang justification, pag tumanggap ka sa Panginoon, napabago ang buhay mo, kaya nakakasala pa rin ba? Sabi niya, aba, siyempre. Ano naman ang sanctification? Pag tumagal ka na sa Panginoon, tumatanda ka sa pananampalataya, yung kanya, narihipain ka. Ano mo naman? Nakakasala pa rin ba? Isang sanctified. Aba, siyempre. Nasa tao, nasa lupa pa rin tayo. Ano naman ako yun, ano? Kaya naman ang tao hindi na makakasala. Pag nasa langit na tayo, glorification yun ka. So nakita ko, kahit Church of God sa pangalan, iba ako nila. Kaya salamat sa Panginoon, pinagmamalaki niya pa kung saan sila nag-aaral na seminaryo, sa Bible School. Pinagmamalaki niya. Pero nakita ko yung turo na sinasabi niya, hindi na po mga baptist ang puro. Parehas lang sila. Ang nagkaroon ng tao, nakakasya. Salamat ang tunay na mensahe ng salita ng Panginoon, ay pinangaral sa tunay na Diyos ng Diyos, na may kaligtasan mula. Amen. Amen. Napakarami nakita natin mga kundang mga ministro. Pero, nasa buhay pa rin mga salamat. Salamat ng mensahe sa iglesia ng Diyos. Kapag isang tayo tumanggap sa Panginoon, tunay na siya mababago. Maalis ang lahat ng unang kasalanan sa kanyang buhay at siya mamumuhay na mapitughan sa panahon sa Diyos. Yung sinasabi dito, chapter 2:11 po, di ba? Napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa amin. Pagtangginan sa lahat ng kalikuan, kahalayan sa likutan ito, dapat mamuhay tayo ng pagpipigil, matwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. Salamat sa Panginoon, yan ang biyaya ng kaligtasan. Yan ang mensahe sa iglesia. So nagdapay dito, itihanpay na talaga yung bawat kinako. Walang matatan ka di kongregasyon ng iglesia ng Diyos. Yung karami ka may ibasol, ang mga Kristiyano, ang mga pa di iglesia ng Diyos. Masapos mo, awatan niya ako, talino ng tibasol. Kasi may isang Kristiyano, ano ang nagkarami tibasol? Marami tayong mga kapatid dito.
Kristiyano, sila'y namumuhay sa banal. Holy God. Alam mo, namumuhay sila para sa Panginoon. Lalo nang sila inuusig. Hindi ka pwedeng maging hindi ka disidido. Diba? Hindi ka pwedeng magpunwari doon. Kasi inuusig sila. Pag sinabi mong Kristiyano ka, huhuling ka, ibibilang mo ka, papatayin ka. Kaya pag sinabi mong Kristiyano ka, handa ka mamatay, handa ka maghirap, handa ka magsakripisyo. In the name of Christ. Kaya sila mapagtagumpay. Naranasan nila tunay na kaligtasan. Nadama nila sa kanilang pag binago sila ng Panginoon. Nadama nila ang kanilang pagiging Kristiyano. Tayo mga tumalok sa Panginoon. Sana madama natin na hindi madali. Tayo naging Kristiyano. Ang Panginoon namatay para sa atin. Ang pangalang pangaral. Kahit masama tayo noon, yan tayo ng Panginoon. Ibig na tayo iligtas. Ang mga Kristiyano talagang sila masunod sa Panginoon. Masunod rin. Lahat alam ng doktrina ng salita ng Panginoon, sinusunod nila. Yun ang mga unang mga Kristiyano sa unang iglesia. Kaya sila mapagtagumpay. Kaya din sa Diyos mapagtagumpay noon, ang mga Kristiyano talagang masunod sa salita ng Panginoon. Pinapapakita nila sinusunod, isinasabuhay. Mga kapatid, sabi na ni Pastor nung siya nabubuhay pa. Yung mga dati niya kasama, may mga Holy Spiritus ng araw. Tinuturo natin kanya, ganyan din ang tinuturo. Pero ano nangyari? Hindi na sinasabuhay. Lalo na nang pumasok ang worldliness. May isang missionary galing Amerika, dumating sa Pilipinas, yung mga young people, nila pastor, ang haba ng buhok. May dumating missionary ng galing Amerika, ang asawa niya, tutulang buhok, nakakita ng mga kabataan. Diba? Pwede rin naman pala. Tingnan mo, yung pumasok. Kaya makikita natin mga kabataan, huwag natin hayaan. Ng doktrina ng Iglesia ng Diyos ay mabago. Isabuhay natin ang salita ng Panginoon. Sagot na natin makakaya. Ang mga unang mga Kristiyano, marami silang dinala sa hirap. They face a lot of hardship and troubles in life. But still, they continue in serving our God. Si Pablo nga, naging pakulit ko ng verse na ito. Nung may pagsubok sa aking buhay, ang isang kulit siyang mga ito. Doon isang lagi kong nababasa. Yung 2 Corinthians 1:8. Si Pablo sabi niya, hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid. Nang tungkol sa mga kapigatian namin na nangyari sa akin, na kami ay itong nabigatan, nang higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ang pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kami magkatiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na pumubuhay ng hindi sa mga kasal. Ano si Pablo nga? Kami nagbata sila ng robbers. Sila ito pong nabigatan nang higit sa kanilang kaya. Lalo pat kami kaya, nawalan ng pag-asa. So mabigat ang mga pagsubok nila. Kala natin yung mga ministro pa ng pagsubok, meron. Pero hindi sila pwede magpakita ng kahinaan. That's right. Kung sila'y naghihirap, kung sila'y nabigat na pagsubok, hindi na pwede ipakita na napakabigat ng dinadala nila. Bakit? Kasi makikita ang kanilang kalawang malakas sa Panginoon, ang nagpapalakas kanila. Hindi na pwede ipakita na may mabigat silang pagsubok ngayon. Gusto na ipakita na ang Panginoon nagtatagumpay sa kanilang buhay. Na kahit may pagsubok, malakas pa rin sila. Yun ang nais ang Panginoon mangyari sa atin. At ang iisip nila na, siyempre tayo. Makikita mo mga ministro na ng lupay-pay. So, parang mabigat ang problema. Ano mangyari sa inyo? Ano mangyari sa atin? Ano ba tayo manghihina rin? Pero si Pablo lang sinabi niya, hindi siya Superman. Kumating ang pagsubok, mabigat. Higit sa kanyang kaya. Nawalan na nga sila ng pag-asa sa buhay. Pero ang Panginoon, pinalakas sila. Maganda mga kapatid. Pag
pansamantalala kasi niya tayo. Sumarating talaga sa buhay Kristiyano yan. Pero ang Panginoon, pag siya'y nasa akin, kakaroon. Ay mga kapatid, yan ang mga ulang mga Kristiyano. Kung minsan tayo sa panahon ngayon, anong pagsubok sa atin? Problema sa buhay, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa school. Pero kung minsan, maaaring hindi naman masyadong mabigat, di ba? Pero dahil tayo nakakalito, humingi ng tulong sa Panginoon, kaya yung ilan, napanghingi na ng Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Yung mga Kristiyano ng unang panahon, kahit mga may sila pinagtiwala ka sa Panginoon. Kaya malakas ang loob mo rin. Sabi nga ni Pablo sa Korinto, sabi niya, sa panganib madalas, sa gutom madalas, sa panganib sa dagat madalas, sa mga pulisan madalas, at sa mga nagpapakamuling kapatid, kaya sa gutom, sa uhaw, sa hirap madalas. Pero naging handa ba yun kung sila magtanong? Hindi mga kapatid. Pero pag kung kami kabataan, kailan lang naman yun? Tulog ako sa mga 16 years old, ngayon 41 na ako. 25 years in service. Alam si Pastor, pag nakita mo siya, lumalakas ang loob namin. Hindi namin nakita kahit minsan na parang hindi na ang loob niya. Pag nakita mo siya, meron siya palaging encouragement. Kaya minsan, pag tayo pumapasok dito sa kapilya, nadarama pa rin natin. Bakit? Siya yung Kristiyano ng mga mahal ang gawain ng Panginoon at talagang hindi ang buwan sa paglilingkod. Ang kanyang prinsipyo sa pananampalataya, walang kapunan. Sabi nga niya, hindi tayo nabibigyan ng pera. Maraming pumunta, sumubok. Salamat sa Panginoon, sanay na tayo ng mga ministro, sanay na walang sweldo. Pero kahit sino pumunta, magbigay ng pera, una. Kung iba ang pananampalataya, hindi tinatangkap sa iglesia. Bakit? Sanay ang mga ministro sa iglesia na gusto walang pera. Na hindi tumatanggap ng pera sa ministeryo. Saan kayo nabubuhay? Yung pamilya nyo. Nagtatrabaho kami. Trabaho kami. Trabaho po kami. Ibig sabihin, yung paglilingkod sa Panginoon, talagang paglilingkod. Kaya pag hindi mo binigay ang buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon, kahit estudyante ka lang, may dahilan ka. Kahit nagtatrabaho, panay ka sa trabaho, malaki ng pamilya mo. O kaya, sa school, maraming pagsubok. Anong pagsubok ba sa school? Kasi gusto ng magsubok kami ng jogging pa, pantalon. Uniform namin, pantalon. Pero mga kabataan, hindi naman pagsubok sa high school, di ba? Naalala ko ng kabataan, sabi ng professor ko sa PE, pag hindi ka sumayaw, bagsak ka. Kaya lang mahigaw ka ng buhay namin. Kaya pag bumabang grades ko, wala na yung scholarship ko. Pero hindi naman tayo nakatakot dyan. Sanay naman ako, hindi ko nga inisip makakapag-aral ko. Kaya sabi ko, okay lang. Pero binigyan niya man ako ng passing grade. 75. Hindi ako sumayaw eh. Pero salamat sa Panginoon, sa ibang subject ko naman, mataas naman ang grade ko. Nahugot na rin. Nahugot na rin. Salamat sa Panginoon, ang pananampalataya, kung talagang tumagot ka sa Panginoon, pinanghalakan mo. Pinanghalakan mo. Ang tunay na Kristiyano, lalo sa unang siglo, hindi nila kinaiiya ang pagtulyo. Sila ay nabubuhay sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. They were ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. Romans 1:16. Ano sinasabi ni Pablo? Hindi mo kinaiiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Uwi sa mga Hudyo, ganun din sa mga Grego. Kung naranasan natin ang pagliligtas ng Panginoon, kailangan ipangalan natin ang Ebanghelyo na ating tinanggap sa Kanya. Sapagkat walang ibang paraan. Kung paano tayo
nakaranas ng tunay na kaligtasan. Sino mga nakasakta ng union na sila man di nagkakasala rin? Paano yung papangalan ng kaligtasan mula sa kasalanan? Kaya mga maraming madaya. Kaya tinanggap natin Ebanghelyo yung pananampalatayang duro sa Iglesia ng Diyos. Ipangalan natin at sa buhay. Sapagkat wala itong kapanan. Wala itong kapanan. At ito mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon pinaglaligtas sa mga kanila. At sila ay dinaragdag ng Panginoon araw-araw yun naliligtas. Hindi nagiging membro. Kasi sa sekta ng naging membro, basta lumapit ka, tinas mo ang kamay mo, o kaya ignautis mo ka, membro ka, kahit makasalanan ka. Hindi ba? At yung mga membro, nananatili nakakasala. Sa Iglesia ng Diyos, hindi ko ganoon. Sa Iglesia ng Diyos, yung tunay na tumanggap sa Panginoon, naalis sa buhay makasalanan, sila lang ang nilagdag ng Panginoon sa kanyang Iglesia. At yung kasama sa Iglesia, hindi na nakakasala. Yung mga iba, sila'y nagbabackslide, sila'y hina ng loob. Ang Panginoon may parang naman kung sila'y makapagalitos. Pero mahirap. Maraming napalayo sa Panginoon, hindi na nakapagalitos sa Panginoon. Kaya mga kapatid, si Apostol Pablo, mahalaga sa kanya yung pangalan ng Panginoon. Bakit? Walang ibang gagawin ng Diyos, kundi ang kanyang Iglesia. Si Pablo sabi niya sa Gawa 20:24, dapat pag hindi ko minamahalakan ng buhay, walang sa akin ang mahalaga. Wala na akong katungkulan. Ang minister tinanggap ko sa Panginoon Jesus, kumapag ko ng kampanya ng biyahe, Acts 20:24. So si Pablo, hindi niya minamahalakan yung buhay upang maganap niya ang kanyang ministeryo, mangaral ng Ebanghelyo. Alam mo, ginamahal pa natin ang ating buhay ngayon. Ibig sabihin, hindi pa natin lubos binigay sa Panginoon. Hindi ka lubos makapaglilingkod sa Kanya. Natamarin ka. Marami kang dahilan. Minsan nasabi ko sa mga kawalan, yung mga kabataan noon, pagpunta sa Weste hanggang dito, sa Panigil, pag may service ko minsan, lakad lang. Walang sasakyan eh. Tapos may malaking tubig doon sa barko, di ba? Pero nakakapunta sa kabinya, nakakapunta sa service, nilalakad 8-9 kilometers. May tubig pa, mababangkay. Pero yung iba, sinusundo na ng sakyan. Kuminsan tinatamad pa. Sinusundo ng sakyan sa bahay, para pumunta sa service. Kuminsan tinatamad pa. Hindi talaga lubos na ibigay ang buhay sa tao. Sabi nga minsan ng aking kapatid, door to door ang sundo. Hanggang sa bahay. Papunta, pabalik. Para lang may sa Panginoon. Pero minsan, ayaw pa. Tinatamad pa. Yan ang palatandaan na hindi pa lubos na binigay ng buhay sa Panginoon. Hindi maligaya sa paglilingkod sa Panginoon. Pero mga kapatid sa Apostol Pablo at ang mga unang mga Kristiyan, handa silang paglaban ang Ebanghelyo. Acts chapter 5, verse 28-29, sina Pablo. Na sinasabi, hindi na ako namin nagpit sa inyo na huwag kayong magpuro sa pangalan ito. Pagkari ko, inuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral. Ibig nang iparang sa amin ang dugo ng tao ito. Kaya dapat nagsabi si Pedro kung mga apostol at nagsabi, dapat muna kayong magsusunod sa Diyos bago sa mga tao. Handa silang mag-suffer. Handa silang magtiis sa mga kahirapan. Sa katunayan, pinaghampas sila dyan. Diba? Sila'y pinabubugbog. Pero ang sabi nila, dapat muna kayong magsusunod sa Diyos bago sa mga tao. Kuminsan may mga hadlang sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon. Kuminsan tao, mga kabataan, pag hindi pa tumagang inyong magulang, kuminsan mga magulang ninyo. Yung mga magulang naman, kuminsan, sabi na, yung mga kabataan,
yung mga anak namin dahil sa hirap ng buhay, lalaki sila sa trabaho. Marami pang mga dahilan. Pero mga kapatid, Diyos muna nagpapalawak. Sana, ang Panginoon tumulong sa atin. Makita natin, ito ang kailangan ng Iglesia ng Diyos. Ito ang kailangan ng magsasabing kasama sa pamilya ng Diyos. Na kailangan sundin ng Panginoon. Paglingkuran ng Panginoon, bagong tao, bagong sarili. Salamat sa Panginoon. Yung bawat sa atin meron tayong bahagi sa gawa ng Panginoon. Meron tayong magagawa. Ang una, isabuhin natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Para pag nangangarap yung mga ministro at sinasabi nilang ang Kristiyano hindi na nagkakasal. Pag tumingin ang mga tao sa mga membro sa kongregasyon, makita yung buhay niya. Eh paano kung pangaral tungkol sa kabalaan ng mga ministro? Pero yung ibang kasama sa kongregasyon, hindi naman ganun ako. Diba? So, ang pinakahanggang na magagawa natin, isabuhay natin ang salita ng Panginoon. At nakakatulong na tayo sa gawain ng Panginoon. Sabagat, makikita ng mga tao. O, tunay, ang pananampalataya yan. Kasi si ganito nakita ko, ang buhay niya talagang nabago. Talagang makwit. Kaya hindi gumagawa ng kasalanan. Ano ba mga kapatid? Magpakitao. Our personal testimony. Patutuhan natin ang mga tao sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ano yung lumagkaroon doon sa chapter 4 ng Acts? Doon si Herodes, pinatay niya sa Santiago. Ang sinunod na hinuli niya ay si Pedro. Pero may magandang sinabi doon. Nang siya'y huliin, ang iglesia ay maningas na dumalangin para sa akin. Kaya nakita natin mga kapatid, yung iglesia sinabi doon, yung mga kapatid, yung mga Kristiyano, nagkaisa sila! Nagkaisa sila na sila dumalangin sa Panginoon. At anong nangyari? Inilabas ng anghel si Pedro. Mula sa Panginoon. Yung maaaring sabihin, imposible yun. Pero nandiyan. Dahil sa panalangin ng iglesia. Kasi bawat membro sa kongregasyon nila, dumalangin sa Panginoon na malingas. At tinugon ng Panginoon ng panalangin. Kaya magkaisa tayo sa panalangin. Sa lahat ng gawain ng Panginoon, nalaman natin may gawain ng panalangin natin. Patay ka bahagi doon. Iglesia ng hindi parang nagpapahinsahan. Iisa lang ang iglesia ng Panginoon. Kasama kayo sa iisang katawan. Ang tagumpay ng isa, tagumpay ng iba. Pero kung wala kang burden sa gawain ng Panginoon, hindi mo dinadalangin, hindi ka kabahagi. So hindi mo nararamdaman, nakabahagi ka sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid ng Panginoon, matawag siya ng mga tumirang dalawa. Ito sa chapter 9 ng Matthew, verse 36. Sinabi niya, nang makita niya ang mga tao na nangangalap, na gaya ng mga tupa na walang pastor, ano sinabi niya? Idalangin niyo sa Panginoon na mga pangalingin na magpadala siya ng maraming manggagawa. So mga kapatid, ang gawain ng Panginoon ay napakalawak. Kailangan ng maraming manggagawa. Sana, sa kalawakan ng Panginoon, lahat tayo narito alam maglingkod sa Panginoon. Malaki ang magagawa. Sabi nga ni yung salita naman yung maliit na pasimula, lalagan. Si pastor, nung una na ako tumangod sa Panginoon, ang kongregasyon lang dito sa Paniki, tapos yung sa Lipaco, meron din doon sa Bikwan, una. Nawala yung Bikwan, pero nagkaroon naman ng dito sa Ricardo, dapat din ng Bikwan. Tapos dalawang, matagal na, dito kami sa umaga, hapon kami sa bawang. Tagalipa ako, dito sa umaga, hapon sa lipa ko. Ganyan. Hanggang sa, matagal kami sa balawang. Tapos, sabi ng mga kapatid na nauna sa akin, hapon,
kung sa barangay tayo. Kaya nagpasimula na rin kami sa barangay natin. Kaya makikita natin mga kapatid. Kunti pa lang. Pero ang Panginoon, kumilos. Ngayon may gawa niya. Mula sa Ilocos Norte hanggang sa Mindanao. Isa lang ang pinapakita niya mga kapatid. Dahil nakahanap ang gawa niya. Pero sino gagamitin ng Panginoon? Ito yung mga tunay na nakaranas ng kaligtasan. Yung mga tunay na nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa kanyang gawain. Mga kapatid, kayo yung pangaral ng mga apostol mo una. Nangangaral sila. Sabi nga rin ko, sabi nila sa teksto kanina, yun ayon sa doktrina at turo ng mga apostol, nanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ipinangaral ang tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Walang kompromiso. Yes. Kasi dalawang bagay yan. Pag nasa ubrahan mo, manatisin mo. Kaya titulay ng damit. Pare-parehas na. So, ito na yun. Sa kabila naman, compromise, worthiness. Pag pinayagan natin na pwedeng dito ng buhok, mga alahas, hindi na tayo. Hindi na yun ang pamantayan ng iglesia. Matutulog na tayo sa dati, sa mga iba. Kaya ang pangaral sa iglesia ng Diyos, itinuturo yung mataas na standard ng holy living, modesty. At yan mga kapatid, sabi ng pastor, yan ang walls of Jerusalem. Yan ang nakabakod sa atin, yung mga standard na yan. Pag hinayaan natin na bumagsak yan, lalamunin na tayo ng muli. Katulad na lang tayo ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapagsalamad sa Panginoon, kaya ang Panginoon tumatawag siya ng magagawa. Sabi ni Isaias, Panginoon, narito ako sa gulo. Here my word, send me. Patunay na ibigay mo buhay mo sa Panginoon. Kaya ang mga kabataan na narito pa, nung may bagong takot sa mga, hindi ko ano yung sinasabi niya na pagdating ng araw kayo gagamitin ng Panginoon. 16 years old ako tuwag sa Panginoon. Graduating ako ng high school eh. Graduate ang teacher namin. Halos magkakailan na lang kami ngayon. Ano yung sinasabi nila na gagamitin kami ng Panginoon balang araw? 16 years old kami eh. Siguro baka kung may tera, baka magkuleyo. Hindi mo iniisip, di ba? Pero pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, kahit bata ka, dito ang gagamitin ng Panginoon. Trabaho lang namin nung tagaan ng songro like. Ang songro ko di ba may nakasulat? Sa ganyan. Anong kakantahin? Page 1? O yung barang-barang, page 6, di ba? Ganyan lang. Masaya na kami doon. Masaya na kami doon kasi may gawain kami sa iglesia. Masaya na kami doon. Pag kami tagaan ng songro na ganyan, masaya na kami doon. Kasi may gawain kami. Naramdaman na rin. May part kami sa gawain. Kapatid, ganyan ang sinasabi ko sa inyo. Kami, 16 years old, sumagot sa Panginoon, ganyan ang sinasabi. Hindi na yung maunawaan niya. Pero pag binigyan mo ang buhay mo sa Panginoon, maunawaan mo. Malaki talaga ang gawa ng Panginoon. At kung magpapagamit tayo sa Kanya, kahit saan tayo pumunta, kahit tayo nag-aaral o tayo nagtatrabaho, magagamit tayo. Amen. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na yung mga apostol at yung mga sumunod sa kanya tulad ng Pablo, itinangaral nila ang salita ng Panginoon. Hindi naman yun, wala sila mag-isip na sa tradisyon. Alam, buhay Kristyano, hindi naman madali. May problema rin. May sakripisyo. Kung hindi ka handa magsakripisyo, hindi ka magagamit ng Panginoon. Kaya yung mga mga Kristyano sa iglesia ng Diyos, they're anointed. Hindi lang sila handang magtiis ng hirap. Handa rin sila mamatay. Sinabi ni Pablo yan sa Acts chapter 21, verse 10 hanggang 14. Acts 21, 10 hanggang 14. Anong sinabi ni Pablo?
pag pinangamin doon ilang araw ay dumating na galing sa Udeya, isang propeta na nangalagaw. At paglapit sa amin ay pagkakuha ng pamigtis si Pablo, ay ginapos niya ang kanyang sariling mga kamay. At sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganitong gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamigtis na ito, at sila nagbibigay sa kamay ng mga hinten. At ang marinig namin ang mga bagay ito, kami at gayon din ang mga karoon, doon ay nagsitahin sa kanya, na huwag nang umahong sa Jerusalem. Nang magay sumagot sa Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisikan sinuturo ng puso? Sa pagkakawin ko ang nahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay din naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoon. At nang hindi siya kayat ay nagsitigil kami at nagsisipagsabi, mangyari ng loob. Nipigil na si Pablo, pumunta sa Jerusalem, gagapusin siya ron, parurusahan siya, kahirapan siya. Pero sabi niya, huwag kayong umiyak, binabagagat mo ang aking puso. Hindi niyo ba alam na hindi lang ako handang maghirap? Handa akong mamatay. Doon sa Jerusalem. Kapag yung consecration niya, yung dedication niya sa gawain ng Panginoon, yun sana ang maging dedication ng iglesia. Lahat tayo kasama sa pamilya ng Diyos. Kung yung ganong kalagayan ng ating puso kalooban, talaga ang gawin. Pagtatanong tayo, mga kapatid, sana tayo lahat na nagsasabing tumanggap sa Panginoon, nakasama sa iglesia ng Diyos, ay mangyari sa ating mga kapatid. Kaya mga kapatid, mga Kristiyano, talagang they are dedicated Christians. Ang buhay nila talagang surrender sa Panginoon. Kaya sinabi nga doon sa Galatia 2:20, at pinapagos ang puso sa aming Kristo. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Ang kinabubuhay ko ngayon sa lamay, kinabubuhay ko dahil sa pananampalataya. Hindi ako sa akin, ibinigay kanyang buhay dahil sa akin. At hindi na ako nabubuhay. Kung anong kalaban ko, hindi lang susundin ko. Hindi lang aking kalaban, hindi lang aking gusto. Nabubuhay ako sa pananampalataya. Naalala ko si Pastor sabi noon, nung meron isang daw labandera, na kanyang mapakinggan ang tungkol sa lusang paghahandog ng sarili. Inisip na sa kanyang sarili, ano bang yung pag-aari ko na pwede kong ihandog sa Panginoon? Iupa lang naman ako ng bahay. Inisip na wala naman akong pag-aari. Pero sinasabi ng nangangaral, kay upang maranasan ng lubusang, kailangan ihandog ng lubos ang sarili lahat ng yung pag-aari. Kaya alam mo, ang naisip ng pag-aari niya, yung kanyang palo-palo sa kanya. Kaya minsan siya pumunta sa kapilya, dinala niya. At siya lumog doon, kasama ng kanyang kapilya. Sinabi sa Panginoon, lahat ng aking pag-aari, binibigay. Ang buhay ko, malakas ko, binibigay ko sa iyo. Kasama nitong aking palo-palo. Kaya kapatid, simpleng tao. Simple ang naisipan. Yun lang ang naabot ng kanyang naisipan. Pero ang kanyang puso, alam ibig na magbigay sa Panginoon. Simpleng tao, simpleng naisipan. Hindi masyado ng pangarap. Pero naunawaan niya na kailangan ibigay niyang lubos ang buhay sa Panginoon. At kalunan. Mga kapatid, ang Panginoon nagagalak siya. Pag nakita niya ang mga na nagpapakababa sa Panginoon. At ibinibigay natin ang buhay sa Kanya. Sapagkat ating ipinakikita sa Panginoon tayo ba na. Kung gano'n ang ating kalagayan, walang mahina ang Kristiyan. Walang pagkaibabaw sa kongregasyon. Lahat ay malapit sa Panginoon. Kaya sabi sa Mika 6:8, anong hinihingi sa'yo ng Panginoon? Tuba ka? Sundin ang kapiyan, ibigin ang kaawang, lumakad na may kababaan.
Do justly, love mercy, and walk in the Lord. Kaya makikita natin mga kapatid, nandiyan ang kalakasan sa magpapakamata sa Panginoon. Ano man tayo sa warang ito? Sino man tayo? Kailangan natin ang pagpapakawa. Si Pablo sabi niya, wala akong kaya. Yung pagsubok namin, hindi sa amin kaya, upang mabigat, nawala na kami ng pag-asa. Pero nangyari yung kanya, upang huwag namin masalan namin sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga kapatid. So tumarating pala, sabi ko, tumarating mga pagsubok, na parang napakabigat, para hindi mo asahan sa sarili mo. Kundi ang asahan mo, ang Diyos. Kung minsan makita mo ang tao, kahit napakatigas ang Diyos niya, pag may dumating na mabigat ang problema na hindi niya kaya, lalapit siya sa Panginoon. Sana tayo matulog sa Panginoon. Hindi na namin yun. Hintayin mo niya. Sa gayon ko, may nabasa ko tungkol sa isang missionary sa India na yung mga tao pala doon ay dinulog sila yung ilog. Ngayon, yung missionary, may nakakita na siya kanya na isang nanay na may kasama dalawang anak. Dahil alam niya yung ugali nila doon, na dinulog sila yung ilog. Alam niya, iahagis na eh. Iahagis na sa ilog, marami niya. Kaya sabi sa babae, yung iniisip mo, huwag mong gagawin. Pero kung makalitan yung misyonero, kung ginawa ng babae, inihagis sa ilog yung isang anak niya. Kaya sabi ng misyonary, dalawa yung anak mo, yung isang malusog, yung isang payat sakitin. Bakit yung malusog inihagis mo? Hindi yung sakitin. Ang sabi niya, yan ang parang namin ng paglilingkod sa aming Diyos. We will give our best. Nakakapagmali ang ginawa niya, diba? Pero ang sinabi niya, pag naglilingkod daw sila sa Diyos, they give the best. Kaya yung malusog yan ang inihagis niya sa iyo. Hindi yung sakitin. So, ano kapatid? Yan ang hinihintay sa atin ng Panginoon. We give our best. Talento may munti, gamitin din. Kaya kung sabihin, marami makagawa sa pamilya ng Panginoon. Pero kaya marami mo, marami pamilya. Kung kinakailangan natin yung mga kapatid, upang ang matagumpay na iglesia ng Diyos ay makita. Kung nga meron silang dalisay na buhay, they will pure in life. At ano pa? They love one another. Mahal lang. Kaya sabi niyo doon, yung pag-aaral ba, pag-aaral. Alam ko meron tayong kanya-kanyang pamilya. Meron kanya-kanya tayong obligasyon. Pero sana sa gawain ng Panginoon, iisa tayo. Sa iglesia rin ko, iisa tayo. Tayo lang sa isang pamilya. Tulong-tulong tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi natin sa isa. Hindi mo ba pwede buksan ang buhay mo para sa iyo? Hindi ba ako pwede maging parte ng buhay mo bilang kapatid sa iglesia niyo? Kung ibig natin magmapagtagumpay ang iglesia niyo, hindi natin sa isa. Pagtungkol sa gawain mo, tungkol sa kanyang iglesia, iisa lang tayong pamilya. Iisa lang tayong pamilya. Kaya isang katawan. Hindi tayo iba. Hindi tayo pagmalayo. Hindi tayo naiiba. Iisa tayo sa pamilya ng Panginoon. Sana nakita natin yan sa parang sa buyan. Tulad ng kayo mga church. Pinalakas ng mga iglesia sapagkat nakita nag-iibigan. Nagpapakababa ang isa't isa. Alam mo mga kapatid, napakaganda na ang mga magkakapatid ay gumagawa ng magkakasama. Kaya ako, nung minsan, isang araw ako nakakita, yung 2014 ko sa Kumawa, masigla natin puso na kasama yung mga kapatid. Kasi matagal ng panahon na hindi ako gumagawa ng gawin. Masigla natin puso. Kaya marami sa natin mga kapatid, kaya sa buhay natin, ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mag-ibigan tayo sa isa. Magdalaginan tayo sa isa. Kayo pa namin. Supportan natin sa isa. Hanggang sa ating gano'n.
kapatid, akala mo lang wala nagmamahal sa'yo. Meron. Mga kapatid mo, dinadalain ka araw at gabi. Dinadalain ka araw at gabi. Na ikaw ay magtagumpay. Na yung mga tagaroon sa Ilocos, hanggang doon sa Taga-Mindanao, magtagumpay sa kanilang mga. Araw at gabi, idinadalain ka ng mga tunay ng mga Kristiyano. Kaya bagamat malayo tayo sa isa, malapit tayo mga kapatid sa panalangin, sa pag-ibig sa ang pamilya ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag iniibig natin sa isa, hindi tayo magsakripisyo. Doon sa Esther chapter 4, verse 15, 17, Esther. Kapag ang ikaw, umpisa natin sa 12. At sinaysay nila kay Mordecai ang mga salita ni Esther. Nang makayang pinabalik ng sagot sila ni Mordecai kay Esther, huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makakatanan sa bayan ng hari nang higit kaysa lahat ng mga Hudyo. Sapat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahon ito, ay magtataglay na ng katiwasayan at kaligtasan ng mga Hudyo sa ibang tao. Ngunit ikaw at ang sambayan ng ibang gulang ay mapapahamas. At sino nakakalam na kung kaya ka pinasabi sa kanya na ilayo sa bagay ito? Nagpagay na pabalik ng sagot si Esther kay Mordecai, ikaw ay maon. Isanin mo lahat ng Hudyo na nakaharap sa Susan. Ipagayon ninyo ako. At huwag kayo magsinay na magsinuman. Ng 3 araw, gabi o araw. Ako man at ang aking mga dalaga mag-aayo mo ng gayong paraan. Sa gayon ipapasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan. At kung ako'y mamatay, ay mamatay. Kaya mga sumunod ko yung ginawa na ng bagay ng kautusan ni Esther. Alam natin ang istorya tungkol sa banta na patay lahat ng mga Hudyo, yaman. At nagtagka na ng araw kung kailan sila papatayin. At sinayunan na ng hari. So definite na ang araw ng kalang kapatid. Isa na lang ang pag-asa, si Reine Esther, yung papasok siya sa bahay ng hari. Pero pag pumasok siya na hindi siya pinapatawag, ano gagawin sa kanya? Siya yung mamamatay. Pero sinabi ng Mordecai sa kanya, akala mo makakaligtas ka. Ang buong lahi mo Diyos papatayin. Hindi ka rin makakaligtas pati ang sa bahay mo. Sapagat ikaw rin ang Diyos. Kaya sinabi ko rin na Esther, mag-ayaw mo ba yun? Mag-ayaw mo kami. Papasukin mo ang hari. At kung ako'y mamamatay, ano magkilusog ka? Nagtagumpay siya, di ba? Nailigtas ang lahi ng Hudyo, lahi ng Hudyo. At yung kanilang tao na si Aman, siya ang idinitin doon sa bitayan na hindi mo para kay Mordecai. Mga kapatid, ito ang aral dito. Pag hindi tayo nagsalis, hindi natin inibig ang isa, hindi natin sama-sama itinabuhin ang iglesia ng Diyos. At kung ang iglesia ng Diyos ay masira, lahat tayo makapahamak. Lahat tayo makapahamak. Hindi lang isa, hindi lang iba. Pag pinabayaan natin, hindi natin tinuro, hindi natin matakal ang iglesia ng Diyos, hindi natin tinuro na mabuti ang standard sa iglesia ng Diyos. Babagsak ito. At kung mangyari yan, hindi ka rin makahilig. Lahat tayo makapahamak. Kaya sabi ni Esther, handa akong magsakripisyo para sa mga Hudyo. Handa akong mamatay. At kung ako'y mamatay, nakakapaligong damdamin na yan. Kung yan ang damdamin ang kasama sa iglesia mo, magtatagumpay ang iglesia mo. Ay mga kapatid, sinabi ng Panginoon, mag-igilan tayo sa isa. Doon sa Acts 2:46, araw-araw sila nagsisipanatili matibay sa pagkakaisa sa templo. Tulad din ako yung bahay-bahay ng
kahit sila ng kanilang pagkain na may karapatan ko. Sila nanatiling matibay sa pagkakaisa. Isa lang ang kanilang layunin. Isa lang ang kanilang damdamin. May tabulo ng gawain. May pangalan ng gawain. Mga kapatid, sana bawat sa atin magkaisa tayo para sa iglesia. Para sa gawain ng Panginoon. Hindi ito gawain ng mga ministro lang. Nabalik na ang mga ibang tuloy ng mga ministro ko may pagsubok din. Pero hindi nila pwede ipakita yan. Sa inyo. Kung may suliranin sila na mabigat, hindi nila pwede ipakita yan. Pero nakakatuloy pa rin sa paggawa sa Panginoon. Pero ang gawain ng Panginoon, hindi lang gawain ng ministro. Gawain ng lahat ng mga Kristiyano. At mga kung tayo magkakaisa ng pusod ng dami, ipatagumpay ang gawain. Magkaisa natin. Hindi lang iilan. Nakikita na nagkabuti naman ng example niya, nung mabubuhat ng bahay, 40 hindi nila kaya. Nang pinaalis ng sumunod na araw, 20 lang ang pumunta na kaya nila. Bakit lahat? Kasi bumuna. Yung mga iba pala, bakit lahat? Ano sa gawain ng Panginoon, kung lahat tayo bumubuhat, walang pabugat sa atin na nagawang gawain. Dapat kung ano yung magagawa sa gawain ng Panginoon, tulad mo. Iambag mo sa gawain ng Panginoon. Kasi itong pamilya natin spiritual. Ito, nag-iisa lang. Mayroon tayong pamilya sa physical, no? Meron. Sa spiritual, isa lang mga wala nila. Kahit malayo ka, kahit nasan ka, kasama ka rito sa pamilya. Kahit sa tayo. Hindi ka nga ng tunay na puro ng kaligtasan. At ang Panginoon, pagkatagong kayo. Mabigat ang kalaman, mabigat ang digmaan. Pero mga kapatid, magkaisa tayo ng mga ano? Sa chapter 4, chapter 5 ng Acts, nung pinaghuhuli, pinag-aakpas, pinagbabawalan ng mga Kristiyano, ng mga Arab sa Jerusalem, anong ginawa nila? Nagkaisa sila. Itinaas ang kalatinig sa Panginoon. Chapter 4, 29, chapter 4, ating versikulo. Acts chapter 4, 39, 29. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala at ipagkalog mo sa iyong mga liting na salitain ang iyong salita ng buong kapakanan. Samantalang iyong ulat ang iyong kamay kung magpagaling o ito pang mangyari nawa ang mga tanggal na bukalaghan sa pangalan ng iyong bala sa Diyos. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang damang pinagkakalikunan nila at nakabustos na lang ang Espiritu Santo ang kanilang salita ng kapakanan ang salita. Mga kapatid, magkaisa tayo, may dalaman sa Panginoon ang tagumpay ng Panginoon. Magkaisa natin, tulad ng Diyos ng Gusto. Maraming problema, maraming pagbabanta, maraming silang mga kaaway. Pero nung sila'y magkaisa na maraming, ano nangyari? Tumukod ang Holy Spirit. Hindi lang mo. After that, nagkaroon sila ng kakakangan. Salitain ang salita ng Diyos at marami ang maligtas. May kapatid, may dinitito. Kaya mga kapatid, sana ganun tayo. Pagkaisa natin, idalangin. Idalangin natin. Ay natin. Yan ang dapat sa kanyang iglesia, yung pagkaisaan. Kita ulit ang kanyang gawain. Nagpuli ng Panginoon, kaya sa mga oras dito, naman nahamon tayo. Nailarawan sa atin ng naging buhay ng sinawa ng iglesia. Sila ay natagumpay. At meron silang karapahan sa pagkabinigyan sila ng karapahan na pipito ay pangarap ng iglesia. Mangyayari ito sa atin.
Ang mahalaga yung sundin natin, ang kalooban natin pa rin mo. Kalagi kayo magpakumbaba. Masunulit na tulad ng ginawa at siko ng iglesia. Sinabi na natin pa yung magkati po sila sa ganun lugar, makakapriso. Ang ginawa nila. Ngayon, meron tayo sa baby na pinagkait sa ating taon-taon. Yun ang ginagawa natin kaya tayo nandito. Ang dinahati ang mangyayari, ang nangyari sa kanila sa sinawa ng iglesia. Sa tayo bigyan, larong kalakasan, tibay sa ating puro spiritual, may akan at kanyang ibahito sa buong Pilipinas. Siya katulong natin. Kasabi na natin tema niya, napaka-mahagay ko. Yung natin tema. Ito ang blessing mo ay blessing ang mapagpagintay. Kaya kung ikaw isama niya, patulong ka natin sa mga. Kaya sa oras na ito, habang tayo umaalit. Pagkala ko, ibigay natin yung saan natin buhay sa kanila. Amen. Amen. So, nalang sa kanyang gawin. Pwede natin yung Kristo natin.
Kaya manalangin kayo yan mga kapatid. At ipanalangin mo ang mga sarili. Panalangin mo yung mga kapatid na ito na lumalapit sa altar, natatayo sila ng tagumpay. Muna ang Diyos na may dingin sa akin. Salamat po sa inyo, Ama. So yan, makaya akong galing naman. At kasi naging marahagi at buhay sa amin. Ang pangyarihan sa akin. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Binigay mo ang pupunan na. Kasi itong pagtubos sa aking mga kasalanan. At salamat din sa Espiritu Santo. Na siya nagbabago, nalubusan sa aming buhay. At nag-iingat sa amin sa araw-araw. Upang lalo kami lumago sa aming buhay spiritual. Kaya sa mga oras nito, andito po namin ang kapatid na mga nalilito, nagkasunod po, kahit sa kapatid, nagkarapan pa rin po. Ibigin na magpagalit sa iyo. Nagkasunod po siya na magpagalit na pagalit sa mga. Kailan na po siya sa mga sito. Kaming katulad na mga sinakulang Diyos na nabubusan at sila mabuhay. At sila ay nakapuskus ng Espiritu Santo. At sila ay tumayo kay tagumpay. Kaya nabuhay Panginoon kayo sila nabubusan pinagituran. Kaya itong mga kapatid natin ito, ang bagong karta sa anak kong pagtayo, ibay lang ang kanilang matatanggap at sila'y agad kasantapan sa kanilang mga lugar kayo po pagkalong maglalagay sa kanilang ebanghelyo. Lord, ito salamat po. Nakaglang paglangit sa iyo. Tulungan sila magpasalamat. Tulungan mo na sila Panginoon na panagpalataya na nasa kanilang mga kailan din namin sa iyo. Sa pangalan